Ano naman po yung unforgettable na experience mo bilang OFW? Yung nasa Kuwait po ako na, yun po, ng babae po yung asawa ko. Nung una, sabi-sabi lang ng naririnig ko lang, pero umamin po siya. Sa mental health, paano siya naka-apekto sa'yo? Na-depress po ako. Kinakabahan po kayo? Okay na po, Okay Pastor. lang. Okay. Ano pong pangalan po ninyo? Ako po si Rosmelinda Mateo po. Ma'am Rose Melinda, gano'n na rin po kayo katagal na OFW? 17 years na po. 17 years. Yes po. Pero taga saan po kayo original sa Cagayan Valley po. Cagayan Valley? And within 17 years, saan-saan pong bansa kayo napunta? Yung una po sa Kuwait po. 14 years po ako doon. Sa Kuwait, 14 Yes po. years. So dito sa Hong Kong, 3 years ka 3 pa lang. years pa lang po ako Okay, dito. so I believe itong magiging story na i-share mo sa amin, marami kang naging karanasan and maraming iyak, maraming Yes. struggle, di ba? Pero I believe na makakatulong tayo sa mga kababayan natin. So, bakit ka po nag-decide na mag-abroad? Para po sa kinabukasan ng aking mga anak po, Pastor. So, 17 years ago, mga gano pa lang katanda yung mga anak mo? Yung bunso ko po, 4 years old po siya nung iniwan ko po. And para sa'yo, gaano kasakit yon bilang nanay? Masakit po, Pastor. Siyempre, maliit pa yung anak ko. Yung iba yung pag-aalaga ng isang ina po. Mhm. Sinong naiwan sa kanila? Yung tatay po. Yung tatay. So, pero sa Philippines that time, nagtatrabaho ka nun or hindi talaga? Hindi po, Pastor. So, ito yung una mong sabak na magtrabaho rin. Yes po, Pastor. And Kuwait yung napili mo. Bakit Kuwait yung napili mo? Kasi wala, Pastor, doon ko lang talaga gustong Pero meron kang mga kaibigan na nag-work doon or Wala talagang, po. talagang doon lang yung ginusto mo? Yes po, Okay. Pastor. And pagpunta mo sa Kuwait, nakailang amo ka doon? Isa lang po yun, Isa lang. 14 years po. Mhm. Yes po. And dito sa Hong Kong, isa pa lang rin yung naging amo. Dalawa po. Dalawa na. Yes Okay. po. So, ano naman po yung unforgettable na experience mo bilang OFW? Yung nasa Kuwait po ako na, yun po, ng babae po yung asawa ko. Mhm. Yun yung Pinakamasakit. pinakamasakit po. Mhm. Ilang taong ka pa lang that time sa abroad nung nalaman mo yun? 3 taon po, Pastor. 3 taon. Paano mo siya nalaman? Nung una, sabi-sabi lang ng naririnig ko lang. Pero nung umuwi ako, yun na talagang ano na siya. Ano rin, tinatakpan niya rin, Pastor, na Pero ano yun, paano mo siya parang nahuli? Nahuli mo ba siya or umamin na lang rin siya? umamin po siya. Umamin. Gano'ng Yes kasakit po. yung pag-amin? Masakit po. Talagang masakit para po sa akin kasi hindi ko po akalain na magawa po niya yun. Pero naghiwalay po kayo? Yes po, 10 years po. So naghiwalay kayo and Yung walang communication. walang po talaga. communication. Yes po. paano yung mga bata? Sa kanila lang po ako Parang ang setup is siya pa rin yung nag-aalaga pero pagdating sa komunikasyon yung dalawa, wala na. wala na po. And paano siya naman naka-apekto sa work mo? Na naranasan mo na maloko ka and then, kasi usually nakaka-apekto rin yun sa work kasi Yes nasa po. sa mental health, paano siya naka-apekto sa'yo? Na-depress po ako yung hindi ako nakatutok sa trabaho ko Mhm. kasi malalim yung iniisip ko, Pastor. Kasi hindi ko akalain na ganun yung ginawa niya sa akin, Pastor. So, kinimkim Yes po. bigat yun, no? Tagal po. Matagal na kinimkim na sama ng loob. And after 14 years, bakit parang di ka na nag-renew ng contract doon or ayaw na rin nila? Ako po yung ayaw po. Gusto sana ayaw nila. po nila akong payagan na uwi talaga, Pastor. Pero bakit parang nagsawa ka? Sabi ko mag-for good na po ako. Pero ano yun, talagang magpo-for good ka na ba dapat noon or hindi Yes po. naman? Okay, so magpo-for good ka na.
kasi sapat na yung ipon, ganon? Hindi naman sapat po. Para mismo ang Pinas. Yes. Okay, pero okay, fine. Bumalik ka ng Pilipinas, nag-for good ka, and gaano katagal kang para nag-for good? 2 years lang po. Basta, Tapos, ang hirap ng buhay. hirap po, hindi kaya, lalo no mag-college na po yung Ah, bunso ko. Diyan yung Basta, pinaka-magastos yes po. rin kasi. Pero, yun nga, ang next mong bansa is dito na sa Dito Hong po, sa Kong. Hong Kong po. Sino naman nag-suggest sa'yo ng Hong Kong? Wala? Or Wala, ako lang po kasi mas mataas yung sahod dito. Talagang, pag Hong Kong talaga, taas ng sahod yung... Yes po, Mhm. basta. So, napili mo to dahil mataas yung sahod. Yes po. So, gaano ka nakatagal na nandito? 3 years, di ba? 3 years na rin. And how was itong 2 years na to yung una mong naging amo? Mabait po sila, Pastor. Hindi lang ako nag-renew kasi pumunta sila ng Canada po. Ah, okay. So, yes po. Kaya talagang finish naghanap on. po Okay. ako ng- Pero dito so far, okay rin naman. Okay naman, Okay mabait rin naman. po sila, Pastor. Gano'n ka na po katagal dito sa health center? Mag 3 years na rin. Mag po, 3 years. Pastor. Yes. So, parang pagdating mo dito sa Hong Yes Kong, po. Ilang na-invite ka buwan rin. lang ako naggala-gala. Pero paano po kayo na-invite dito sa health center? Nabigyan po ako ng flyers Mhm. ng pinsan po ng asawa ko, Pastor. So may kamag-anak rin. Yes po. And then paano kanya nakumbinsi na sumama? Parang bakit ka nag-oo sa kanya? Nung binigyan niya ko, sabi niya punta ka. Sabi ko, okay, pero hindi po agad pumunta. Agad-agad. So nag-antay pa ng ilang weeks, ilang months Yes bago po. pumunta. And then pagpasok mo dito sa health center, how was the experience? Iba po, Mhm. Pastor. Iba yung pakiramdam ko Mhm. talaga. Na dito, parang dito ko na siya yung nahanap na ano. So yung tulong, 'di ba, Yes na po. sa kalooban natin. Yes po, Pastor. And bilang isang OFW, ano po yung lesson? Alam ko marami ka ng lesson na natutunan dito sa health center. Pero sa dami-daming lesson na natutunan mo dito sa health center, ano naman po yung lesson na natutunan mo na alam mo na makakatulong rin to sa kapwa nating OFW? Yung ano po, Pastor, yung pagpapatawad at yung patient po. Bakit pagpapatawad sa tingin mo yung makakatulong rin sa kapwa natin or kababayan nating Filipino abroad? Kasi alam ko po na sila rin marami po silang pinagdadaanan po na problema po. Kasi I believe di lang rin naman ikaw dito yung naloko. Yes Diba? po, I Pastor. believe ano na yan parang common problem na sa mga nag-a-abroad na Abroad. maloko ng, Oh, yes. ng asawa. Paano ka ba natulungan ng pagpapatawad? Yung may peace po, iba yung pakiramdam po, Pastor. Na Kasi gumaan kinimkim mo yung sama ng loob for how many years? 10 years. 10 years. Paano kayo nagkapatawaran? Paano mo siya pinatawad? Basta nung parang wala na sa akin, Pastor, inan-block ko na siya sa Facebook. So talagang naka-block pa pala siya dati. Yes po, In-unblock binalak ko mo na talaga siya. po. In-unblock mo na siya. So wala nang hard feelings. Wala na po, Pastor. So kahit makita mo yung pagmumukha niya, walang hard feelings. Yes po. Kasi interesting kasi ang sama ng loob naman is tayo lang rin yung nahihirapan niya. Yes po, Pastor. Kala natin, pinahihirapan natin yung iba, pero ending, tayo lang rin naman yung nahihirapan. Diba? So, pinalaya mo yung sarili mo Yes. nung nagpatawad ka. Yes po, Pastor. Diba? And thank you very much po sa pag-share ninyo Thank you din, ng story ninyo and hopefully umabot ito sa mga kababayan natin. Nasaan man sila, I believe na siguro sila ay nasa Middle East or nandito rin sa Asia. Hinihiling natin na yung program na ito makapag-inspire para Yes. sa kanila. Maraming salamat. Maraming salamat po, Pastor.
Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.